Ito po, no, si Pangulong Marcos po kumurap dito po sa hamon ni Senator Bato na sinasabi niya na magpakalalaki ka. Sabihin mo talaga kung ano talagang ICC. Ito ba ay welcome sa Pilipinas? Ito ba ay ipinag-uutos nyo na ba na kami ipakulong talaga? Yan po ang matinding hamon ni Senator Bato. At ito po, ngayon po, no to ICC na naman tayo ngayong araw. No? Alam niyo po, may nakita lang tayong comment, no? Sinabi kasi rito na paulit-ulit na raw yan na sinasabi na hindi tayo hindi welcome yung ICC. Alam niyo po, hindi po yan yung huling binanggit eh. Ang sinabi po after po ng ibalik lang po natin yung kwento, no. Tama naman, may mga pronouncement po. Lagi nga natin binabasa na ayaw na ng Pangulo, walang jurisdiction ditong ICC. Yun nga po yung pinanghawakan natin, no. Hindi po tayo magkaiba diyan. Kaya lang nabago po ang tono, no? At tayo po ay nagduda nung pong naglabas na yung House of Representatives ng resolution na gustong papasukin yung ICC. At eto po, nung pagkatapos po ng resolution, iba na po sinasabi ng ating Pangulo. Di ba? Ano na po yung sinasabi ng ating Pangulo? Ito na po yung sinasabi niya, pag-aaralan na. Mula po sa wala silang jurisdiction, mula po sa hindi tayo makikipagtulungan, bigla pong sinabi ng Pangulo na pag-aaralan na. In fact, napakarami pong mga vlogger at mga supporter ni PBBM na nagsasalita na papasukin na yan, ano ba kinatatakot? Kung walang kinatatakot, di papasukin. Ngayon po, tapos sunod-sunod po yan eh. Sinabi po ni Roque, hindi naman po nila mapabulaanan, wala pong nagsasabi na nagsisinungaling si Roque. No, sinabi po ni Roque na narito na yung ICC. At sinigundahan pa po yan nito ni Senator Trillanes, dating Senador Trillanes, no, na nagsabi na yung ICC po ay nag-iimbestiga na, malapit ng imbestiga. Nagdidiwang po kayo lahat eh. Yung mga supporter ni BBM nagdidiwa, malapit na magkaroon ng katarungan, mga ganun. Di ba? May mga warrant of arrest pa. Doon po nag-react si Senator Bato. Dahil po before nito, sinasabi po ni Senator Bato na nagkausap sila. Nagkausap sila. Sinabi po ni Senator Bato kasi kalat na, na-arrestoin na sila eh. In fact, kinote niya si Trillanes, no? Kaya sabi niya, walang saksakan sa likod. Para alam namin, magpakalalaki ka. Pangulong Marcos, sabihin mo talaga sa amin kung pinapasok mo ba o hindi. Yan po yung topic natin kagabi, no? Be man enough, no? Na wala nang paligoy-ligoy, wala nang saksakan sa likod. Yan po talaga yung totoo. Umaga, medyo nanginginig-nginig pa po si Pangulong Marcos nang sinasagot niya yung mga reporter. Eto na po, no? Balik na naman tayo sa no to ICC. Ayan yun eh. Ayan, no? Let me say this for the 100th time. I do not recognize the jurisdiction of ICC in the Philippines. I consider it as a threat to our sovereignty. Ang linaw po nito, I do not consider, ulitin ko lang, mali pala. I do not recognize the jurisdiction of ICC in the Philippines. I consider it as a threat to our sovereignty. Therefore, the Philippine government will not lift a finger to help any investigation that the ICC conducts. Okay. However, as ordinary people, they can come and visit the Philippines, pero hindi kami tutulong sa kanila. In fact, binabantayan namin sila, making sure. Dito po ako nagiba, no? Binabantayan namin sila. Ibig sabihin, narito na sila. And in fact, binabantayan namin sila, making sure that they do not come into contact with any agency of government. We do not recognize your jurisdiction, therefore we will not assist in any way, shape, or form in any investigation that the ICC is doing in the Philippines. Yan po. Ako sa tingin ko, no? Ito po sa tingin ko, ito po yung direct reaction niya dito sa matigas na pahayag ni, kasi hindi na mga binitawan ni Senator Bato. Para alam namin kung anong susunod namin ikikilos. Hindi po sinabi Senator Bato na pag pinapasok nyo talaga yung ICC, magtatago kami o kami ay kung ano, para malaman namin kung ano yung susunod naming ikikilos. Alam niyo po, bat po ng atake ngayon, no, si Pangulong Marcos. Hindi naman po yan, kagagawan din po nila yan. Kasi, alam niyo,
in fairness, napakaswerte po ng Pangulong ito. Wala pa po tayong major na mga bagyo, wala pa tayong major na mga sakuna, wala pong pandemya, no? Ang nakakabwisit yung mga tauhan nyo eh. Pangulong Marcos, lalo na yung kamag-anak incorporated nyo na dahilan talaga ng lahat ng kaguluhan. Alam niyo po kung kayo talaga mga loyalists, mga Marcos loyalists po. Maraming Marcos loyalists pa dito eh. Alam niyo sa totoo lang, no? Magtapatan tayo. Alam niyo naman kung sino sumisira sa mga Marcos ngayon. Kung ipagtatanggol niyo pa rin yung sumisira sa mga Marcos, eh talagang ganyan. Hindi ba? Alam nyo na walang kaguluhan na to kung hindi dahil dyan sa mga sumisira sa Marcos loyalist kayo. Sabi nga ni Senator Amy, hindi naman Marcos yan. Yun po, yung hindi Marcos na pinagtatanggol ng mga Marcos loyalist, yun mismo sumisira sa mga Marcos. Simple lang po. Lahat po yan nagugat. Ito ang wish nyo to nung araw eh. Nung nagka-unit team, gusto nyo na kagad biyakin eh, dahil wala kayong tiwala sa mga Duterte. Ayaw nyo maging presidente si Sara sa 2028. Gusto nyo kagad tablahin. Di ba ito yung wish nyo? Yung magkabitak na yung unit team. Huwag kayong mag-wish ng mga alanganin. Ngayon nyo na-realize, no, na yung pinakamalakas ninyong kaalyansa, tinabla ninyo yung mga Duterte. Ngayon, hirap na hirap kayo. Atake kayo kabi-kabila. Nagtataka kayo siguro kung bakit kayo atake kabi-kabila. Yung pinakamalakas ninyong kaalyado, tatablahin nyo, anong klaseng pamumulitika yan? Yan po ay very amateur. Hindi po gagawin ng mga Marcos yan. Tignan nyo si Amy, yan, matalinong Marcos. Pero yung mga Romualdez na wala naman, buhat nung nagsimula, kailan ba nakilala yung mga Romualdez nung naging asawa ni Marcos magtapatan tayo. Nung napangasawa ni Imelda si Marcos, doon lang po, hindi katulad ng mga Marcos, mula tatay, alagang politiko. Okay, sa totoo lang po, yung kamag-anak incorporated, parang bigay na yan. Putya, huwag nyo sabihin kaya nananalo yan dahil hindi sa Romualdez, dyan sa lugar nila. Okay, kaso it's too late eh. Tinablan nyo na eh, para kanino? Tinablan nyo si Sara Duterte para kay sino kunwari para kay Franz, di ba? Pinagtanggol nyo si Franz Castro, ipinagpalit nyo si Franz Castro kay Sara Duterte. Oo, wala pa ilang buwan pa lang nirarally na kayo ni Franz Castro. Sino nagrarally ngayon sa Batasang Pambansa sa Congress? Si Franz Castro. Siya ay namumuno ngayon na rally laban sa inyo. Laban sa Kongreso na nagsusulong ng tsa-tsa. Hindi kayo marunong pumili, hindi nyo kayang i-appreciate yung mga kakampi nyo. Napakasama po ng manalo lang kayo, tablahin nyo na yung pinakakakampi nyo. Kung tutuusin nga eh. Ako ngayon ko lang sasabihin to eh. Baka nga yan talaga nagpanalo sa inyo eh. Yung mga Duterte. Tapos nanalo lang kayo, tablahan na. O asan na ngayon yung mga ano nyo? Di mayat-maya kayo ngayon. Mayat-maya kayong kabado sa mga militar, kabado sa kung kanino, yung mga pinagtiwalaan nyo, puta, anytime. Nakita nyo na yung mga dilawan? Anytime, naghihintay lang yan na tirahin din kayo. Pinagpalit nyo yung mga dilawan, kakamping sa mga Duterte. Ang mga Duterte, makikipagpatayan para sa inyo. Asan na ngayon? Pinagpalit nyo yung mga dilawan, kakamping, tsaka makabayan black, puta, anytime, titirahin din kayo. Yan ang katotohanan. Real talk po tayo. Kagagawan nyo rin yan. Yang hindi kayo matatag ngayon. Tignan nyo nga yung mga vlogger nyo. Tarantan-taranta. Mga welcome na niyan yung ICC. Welcome na ICC. Makukulong ka na, Duterte. Asa na ngayon? Bumaliktad kayo ngayon. Nanggigil na si Bato. Huwag tayo magsaksakan sa likod.